let's say mga ibang prophets, or dito na lamang kay Jesus or Jesus Christ, na marami ding mga miracles ang binigay ng Allah sa kanya. Katulad halimbawa ng propeta Abraham, may mga miracle rin nangyari sa kanyang buhay bilang propeta at sugo ng Allah. Kay Jesus sa anak ni Maria, yung nakakagamot siya ng mga ketongin, ng mga sakit na ketongin, abay ito'y talo pa niya ang dalubhasang mga doktor at mga scientist, dahil sa kanilang kapanahunan hindi pa uso yung mga knowledge of medicine, or ika nga yung katulad ng mga ngayon na may mga nadidiscovery ng mga ginagamit ang mga modernong aparato upang makita ang mga viruses ng mga sakit na pumupuksa sa katawan. Pero noong mga unang panahon, sa pamamagitan lamang po ng mga miracles or miraculo na sino bang nagbigay kundi yung dakilang tagapaglikha, na nakakagamot din ang Jesus na anak ni Maria ng isang patay na kanyang binuhay. At yung mga ibon na yari galing sa putik, kanyang hihipan lamang at lilipad. At yung kapangyarihan na hindi saganang kanya, ngunit ito'y binigay sa kanya upang maging palaisipan sa mga tao na merong external power na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, na yung tinatawag niya kapag siya'y nagdarasal, dahil si Jesus ay nagdarasal at pumaroon siya sa sa konting mataas na burol at siya'y nagpatira pa at nagdasal. Yan po ay nabanggit sa mga banal na kasulatan sa Ebanghelyo. Kaya maging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may mga miracles din na binigay sa kanya sa kanyang kapanahunan, ngunit ang pinaka-greatest na miracles na naibigay sa lahat ng mga propeta, katulad nga ng sinabi natin, yung mga miracles na naibigay sa mga naunang propeta at mga sugo, ay wala na, hindi na natin makikita ng ating dalawang mata ngayon, at noon lamang sa kanilang mga kapanahunan. Ngunit ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sa kanyang kapanahunan binigyan siya ng miracles. At hanggang sa siya'y nawala, siya'y binawian ng buhay, wala na siya sa mundo. More than 1,434 years na hanggang ngayon, to be exact. 1,434 years magmula na nagkaroon o binigay ang Quran. Nandirito pa rin po yung the greatest miracle na yun, ang Quranul Karim. Nakikita pa rin natin at nababasa ng milyon-milyon mga tao sa mundo. Ibig sabihin, hindi lamang yung mga henerasyon na kung saan nabubuhay ang propeta Muhammad na kanilang nakikita, ngunit hanggang sa wala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay living miracles pa rin ang Quranul Karim. Andiyan pa rin, at maraming mga pagsasalin ng meaning sa loob ng Quran, ngunit sa bawat salin ng ibang lengguwahe, ibang dialekto, ang original text nito, ang Arabic language, na kung saan ito pinadala ay nananatili naroon po sa nakasulat sa Quran. Kaya ito yung isang miracles na nasasabi natin, kahit na wala na yung propeta o sugo na pinadalahan nito, ay narito pa rin yung miraculo. At ito hindi lamang para sa propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, hindi lamang para sa mga Arabo sa kanyang mga kapanahunan, maging sa mga kapanahunan ngayon, bagkus ito'y para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Hanggang sa mga jinni tinatawag yung mga spirito na hindi natin nakikita, na sila'y namumuhay din, nalingid sa ating or sa naka-veil sa ating paningin, sa ating mga pananaw. Hindi natin nakikita ang kanilang mundo, nakatakip sa ating mga mata, ngunit sila po ay naririyan sa kapaligiran. Ang Quran din ay siyang kautusan or siyang kaganapan ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila, upang gawin nila ito panuntunan sa kanilang buhay habang sila ay naririto sa mundo. Yun po yung sinasabi natin miracles. Kaya ang Quran, katulad ng nabanggit natin noon, ito po ay ibinaba sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi yung isang libro na nakikita natin kung anumang version, kung anumang translation yan, English translation Quran, or Tagalog translation, or Urdu translation, or mga ibang lengguwahe.
friends or anuman. Ngunit ang Quran ay ibinigay po sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lengguwaheng Arabic. Ito po ay stages by stages. Ibig sabihin verse by verses, at kanyang minimorize ito habang binabasa ng Jibril alayhis salam sa kanya. Kaya naman ito'y umabot ng 23 years bago natapos yung buong Quran na binubuo ng 114 chapters. 114 chapters ang Quran. Ito ay nagsisimula sa tinatawag nating kabanata ng Al-Fatiha at nagtatapos sa tinatawag nating yung kabanata ng An-Nas or yung the mankind. So yun po yung kabuuan ng Quran. At sa buong mundo, marami po ang mga Muslim na nakaka-memorize or nakakasaulo, memorize by heart. Milyon po ang mga Muslim sa buong mundo ang memoryado nila magmula unang kabanata, ang Suratul Fatiha, hanggang sa mga mahabang mga verses sa mga kabanata. Let's say ang kabanatang Al-Baqarah, yung pangalawang kabanata, ito po ay binubuo ng mahigit 200 verses. At mga ibang mahaba, Suratul Imran, pangatlong kabanata, Suratul Nisa,